up, Cranks? Today is a KTM day. And actually, Cranks, I have to be honest, itatry ko to be as objective as possible dito sa review na to. Anyway, Cranks, this is the KTM Duke 790. But first of all, I would like to thank Bob Rase of Motomax for lending us this bike. Actually, Cranks, Motomax is located at Sergeant Bumatay sa may Mandaluyong City. So kung meron kayong mga KTM or mga Husqvarna, pwede sa kanila. Woo! Today pala, Cranks, ay pupunta tayo sa may Three Monkeys Brews and Bites sa may Santa Rosa, Laguna. Actually, na-review ko na siya way back before, nung naka 450 NK pa tayo. Ang initial review ko doon is, kunwari, gusto mo lang talaga mag-chill sa umaga kasi open sila ng 7:30 at wala masyadong tao. Anyway, Cranks, tara, let's go! First impressions natin dito, Cranks, dito sa KTM Duke 790. Ito na. Ang first impressions natin dito, Cranks, sa KTM Duke 790 is ang ganda. Pag nakita nyo, Cranks, ito in person, alam nyo kaagad na medyo hindi siya chill ride na vibe. Ayan, o. Parang siyang magka-create siya ng lasting memories, enjoyment, adventure. Kung bago ka lang dito sa channel, Cranks, this is Crank Casual, and yung mga followers and subscribers natin actually is medyo alam na fan tayo ng KTM. Kasi actually, one of yung medyo napupusuan natin noon, kasabay no 450 NK natin noon, is yung Duke 390. Ang nangyari lang kasi talaga, yung 450 NK noon is 40 to 50,000 cheaper ata at that time. So, wala yun talaga yung nag-decide ako. Ay, sarap. Buti medyo nakapag-ride tayo. Medyo mahal lang ang gas today, Cranks. 100 plus na siya. Kaya medyo malapit lang tayo today actually, Cranks, kasi medyo masakit talaga ang gas. Pero ang maganda dito sa Three Monkeys Brews and Bites, medyo chill vibe dito. Parang may Mary Grace Garden vibe. Siguro, Cranks, ang direct competitor nitong Duke 790, masasabi ko, and this is just for me, is yung MT-07 ng Yamaha. Pareho silang hooligan vibe, pero I think for me, this is just a little bit aggressive. Dahil dito sa sharp na yan na parang mga fairing, di ba? Specs pala nito, Cranks, it's a 799cc liquid cooled parallel twin na may 105 horsepower. 14 liters yung kanyang fuel capacity, 825 millimeters yung kanyang seat height. Kaya perfect siguro din sa mga 5'7", 5'8". Dual disc ABS, Cranks, yung brake sa harap, pati sa ABS din yung nasa likod. 17 inches yung tires niya, Cranks, na currently nakalagay is 120 at 180 yung nasa likod na Maxxis Supermax XT. Ito pala, Cranks, meron na siyang quick shifter, auto blip. Meron din siyang traction control, slipper clutch, na MSR ata yung pangalan ng KTM. Currently, ang kinabit ni Bob dito ng mga upgrades is yung SC Project na ito yun, no? Sarap po. SC Project na full titanium exhaust. Tapos yung Tinaga na tail tidy, mamaya papakita ko sa inyo. Tinaga Fraser na tail tidy, ang ganda. Iba tumunog Ano? Evotech sliders, which is ito. At saka meron tong Fuel X, which is actually available sa Motomax. Kung interested kayo magkaroon ng Fuel X, message nyo lang sila sa kanilang page or may mga details sila doon. Bali, Cranks, merong 4 na riding modes ito. At ito yung mga personal definition ko, each riding mode. Meron siyang rain mode, which is probably yung nerfed version ng KTM Duke 790. Street mode, which is siguro yung kunyari kakabili mo lang nito sa kasa. Medyo pang daily driving vibe siya Tapos meron yung sport mode. Yung sport mode, Cranks, masasabi ko yung parang papunta na tayo sa exciting na part.
Parang same siya ng track mode, pero ang difference is yung sport mode, hindi mo pwede yung i-off yung anti-wheelie. So actually naka-on lang siya. And currently, itong gamit natin, naka-track mode tayo. Yun yung cranks. Yung naka-track mode tayo is nata-turn on and off mo yung anti-wheelie. And at the same time, kumbaga yung throttle response, meron pa siyang sub-settings. So pwede mong i-adjust yung throttle response niya kung track, street, or sport. Kumbaga, yun sa throttle response na to, naka-track mode kasi tayo. And to be honest, pareho lang siya in terms of throttle response sa ating SMCR. I'm not sure Parang medyo sanay naman tayo. Hindi tayo nabigla. Personally, I love yung parang track mode na throttle response. Kasi I think ako, in terms of my riding style, mas parang sesemplang talaga ako minsan pag may konting delay akong nararamdaman. Suspension pala nito, cranks, non-adjustable. Pero yung sa likod, yung rear na suspension is na-adjust for preload. Itong KTM Duke 790 cranks, to be honest, is very light and nimble na hindi mo i-expect na parang 799cc siya. Pero not to the point na sobrang gaan na medyo annoying sa crosswinds. Hindi naman. Tapos kung sinapansin ko rin dito, yung gas tank and yung pillion seat design. So in terms of, kunyari, magko-cornering ka na, ang ganda ng pagkakahulma, kumbaga. Mako-compare ko siya siguro kung magbabanking-banking ka, siguro kapareho ng Tuono 660 siguro. Papakita ko ng mga konting clips. Ayun, pag umatras ka na, tapos magbabanking-banking ka na, pasok na pasok yung mga butt cheek mo Pati dito, yung hulma ng gas tank. Ang sarap nito i-corner. Kaya ito, siguro mag-enjoy kayo lalo kung mahilig kayo sa mga twisties. Pero cranks, ang isa siguro na napansin ko dito, kasi ang gamit natin, itong pants na to, itong Sec Neo style na pants, medyo manipis to Ito kasi ginagamit ko pag medyo mainit. Heat sa engine, nagde-dissipate, ramdam mo talaga sa hita kahit running ka. The way na parang medyo ginawan ko ng fix is parang sinuot ko yung medyo makapal na pants. Alam niyo yung Komini na pants, yung medyo makapal-kapal na pants. Kasi kahit ito, running ka, pwede, tumatakbo ka 80, 100, parang nararamdaman mo yung init Pero at least pag nakapants ka na medyo makapal-kapal, hindi mo na nararamdaman. Actually ngayon nararamdaman ko One thing pala, cranks, itong mga torquey na mga motor na tulad nitong KTM Duke 790, ang tekniko kasi, cranks, kailangan mong gumawa ng ganito, yung parang diamond. Tapos pagka diamond mo, pag ganyan ka, tapos bawat blip mo ng throttle or pag accelerate mo, pag ganyan, sasabayan mo ng konti. Yun yung napansin ko, kailangan medyo mag-a-adjust ka lang. Kasi yung seating position nito, cranks, upright pa rin siya, pero hindi ka parang ganyan na naka CB650. Medyo naka-diamond ka na position ng hand. Medyo kailangan mo anticipate lang yung torque na parang ganun. It's still on a comfier side as opposed dun sa ating mga sport bike. Pero kailangan mo, medyo kailangan masanay ka lang sa torque. Tapos yung anticipation nun, pero ang sobrang saya niya. Check yung cranks pala. Ano masasabi niyo, cranks? No? Bagay ba sa ating crank casual? Ganda Ganda talaga, cranks. Ito yung motor na crush ko Parang cranks, sige tara, coffee tayo. You slow jazz in the morning, like the heat of July when you hold me. You love. What's up, cranks? So nandito na tayo sa Three Monkeys Brews and Bites. Magagata yung book natin.
And ang in-order natin is yung Ice Long Black nila, 160 pesos. Tapos ang maganda, may choice of beans ka pa. So, I think it's either Brazilian, Cerrado, or Ethiopian na parang beans nila. So, pinili natin yung Brazil kasi less acid siya kasi hindi pa tayo kumakain. So, tikman natin. Sarap talaga. Yung Ice Long Black nila, halos pareho ng Southtown. Sarap. Anyway, Cranks, dala natin ang ating libro ng Crank Casual ngayong araw na ito. And ayon sa nababasa ng Crank Casual. But first of all, I want to say shout out kay Gino Lawrence for isa sa mga subscriber natin. Thank you, bro, for always watching our vlogs and the support. I would summarize this as kung naririnig nyo si Olivia Dean, so easy to fall in love. Ito yun, ito yung motor na to. Akala ko yung XSR kasi actually yung title natin sa XSR 900. Pero nainalaw na tayo dito. Okay, Cranks, huwag nang paligoy-ligoy paano ba yung ating list, kumbaga ranking. And a quick disclaimer, itong list na to hindi dahil sa performance speed or ano. It's more of yung personal list natin dito sa Crank Casual. Kung napapanood yung mga past vlogs or reviews natin ng mga middleweight. Ang pinakauna natin is Duke 790. Nakikita ko na lahat ng mga friends ko. Sabi na eh. So first natin is Duke 790, Z900 RS, 20660. Tapos yung XSR 900. Yung next is yung BMW F900 Sport, Z900 SE, MT-07 na first gen. Tapos yung Bear 650 yung last. Karang sa few issues is syempre, kung bibili tayo brand new, nasa 599,000 siya. Medyo mahal siya ng 100k na dun sa MT-07. And also unit availability. Literally, I have no idea kung meron pang binibenta na Duke 790. Pero Cranks, itong Duke 790 na nahiram na natin, I think this is the 5th day na nga eh. Kaya thank you so much, Bob of Motomax, for trusting us here in Crank Casual. Very pasok sa riding style natin, riding position, yung vibe. So, mahirap siya mapalitan sa top spot natin. Pero Cranks, alam naman natin ang KTM, meron din konting mga reliability issues. Wala naman perfect na motor, kumbaga. Pero sa side na yun, actually, kampante ako kasi may kaibigan tayo si Bob, which is may-ari ng Motomax. So, specializing sila sa mga KTM hostbar na. So, yung side na yun, parang iniba ko na. Meron tayong makukuha ng parts, kumbaga. And also, syempre, yung mga small issues na lang, yung, like, mainit yung makina, lalo na sa hita. Ramdam mo kahit tumatakbo ka eh. It's more of kung ano na lang yung ating personal preference. Syempre, gusto pa rin natin ng KTM. Wala naman tayong budget para sa Duke na 1290 or kaya 890R. Tapos pwedeng i-long ride. For me, in this type of style naked bike position, for me, gusto ko ito i-long ride. Siguro sa future, kung magkaroon tayo ng KTM Duke 790, pinapanguna na. Punta tayo LU, La Union, kasi gusto ko mag-beach, parang umiinit na. Anyway, Cranks, kung nagustuhan itong video na to, maraming salamat, especially sa mga bagong subscribers natin. Make sure to subscribe to this channel, Crank Casual. Meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Search nyo lang Crank Casual or may mga links tayo down below sa description box. And also, thank you again to Bob Rasey of Motomax. Ipopost ko rin yung Facebook link nila dun sa description box kung meron kayong mga kailangang paggawa or may mga katanungan kayo, especially dun sa Fuel X na kinabit dito sa Duke 790. So, nag-enjoy ako dito today. Nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. And yeah, ano kayo, Cranks? Ano masasabi nyo dito sa KTM Duke 790? Bagay ba sa atin? Hindi, Cranks. Doon ko pa rin sa Z900 RS. Bagay sa anyway, Cranks. So yeah, let me know in the comment section. And let me know also pag ng mga tambay kasi majority ng mga nagsasubscribe sa atin na yan. Nakakatambay naman natin. So, anyway, Cranks. Bye.